Magandang araw po sa ating lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa pagpapaunlad ng pagpaplanong instruction. So, ano nga ba ang pagpaplanong instruction? Simulan natin sa instruction. Ang instruction ay napakahalagang direksyon sa proseso ng isang mag-aaral. At ang pagpaplano naman ay isang gawi at tungkulin ng isang guro at naglalarawan ng 5 level at pagpaplano na kinakailangan ng guro. Nagsisimula ito sa taunang plano na nagbibigay ng pangkalahatang balangkas, sinundan ng bahagya nakapokus na plano para sa termino, buwan ng plano na may partikular na aktibidades, lingguang plano na naglalaman ng detalyadong description, at nagtatapos sa arawang plano na may tiyak na schedule at mga resources. Mahalaga ang mga planong ito upang mapabuti ang epektibidad sa silid-aralan. Ang una ay ang taunang plano na may balangkas na panlahat na batayan o tinatawag na framework. Pangalawa ay bahagyan nakapokus na plano para sa termino. Pangatlo ay buwan ng plano naglilista ng mga hati at pagtuturo na may espesipikong programa gaya ng panonood ng video, cassette tape, slides o pelikula. Pang-apat ay lingguang plano na higit ng detalyadong deskripsyon na mangyayari kasama ng mga alokasyon ng oras para sa bawat gawain. At ang panglima naman ay ang arawang plano na may higit na tiyak na schedule ng mga gawain at resources ng pagtuturo. At meron din itong mga 5 halimbawa. Ang mga halimbawa ng 5 level na pagpaplano ng instruction. Ang una ay taunang plano na may balangkas na panlahat na batayan o tinatawag na framework. Meron itong 4 na domain. Ang una ay pagpaplano, paghahanda ng kapaligiran sa silid-aralan, pagtuturo, panagutang profesional. At ang pangalawa naman ay bahagyan nakapokus na plano para sa mga termino. Sa bawat termino, karapat-dapat na may direktang punto patungkol sa kanyang tatalakayin upang hindi mawala ng mga mag-aaral. At sa pangatlo naman ay buwan ng plano naglilista ng mga hati na pagtuturo ng espesipikong programa na panonood ng video, cassette tape o maaaring pelikula. Maaaring magpakita din ng mga presentasyon o PowerPoint o di kaya video clips na may kinalaman sa discussion. At ang pang-apat naman ay lingguang plano na higit sa detalyadong deskripsyon na mangyayari kasama ng alokasyon ng oras para sa bawat gawain. At ang panghuli naman ay ang arawang plano na may higit na tiyak na schedule ng mga gawain at resources na pagtuturo. Araw-araw kailangan na may tiyak na schedule ang mga gawain upang ang mag-aaral hindi mahirapan at malito sa mga schedule ng gawain. Sa pagpapaunlad ng mga gawain pagpaplano, ang unang hakbang na dapat alamin ay kung bakit tayo nagpaplano. Nagbigay si Anderson, 1989, ng ilang dahilan. Ang una ay para makabawas sa ating pag-aalala at kawalang katiyakan sa mga gawain. Pangalawa ay nagdudulot ito ng karanasan sa pagkatuto para sa guro. Ang pangatlo ay nagbibigay probisyon ito para ma-accommodate ng guro ang pagkakaiba-iba ng mag-aaral. Ang pang-apat ay nagbibigay ekstruktura at direksyon ito sa pagtuturo. Ang panlima ay nagsisilbing security blanket. Ang pang-anim ay isang pangangailangan na requirement o maraming guro. At ang panghuli naman ay nakapagdaragdag sa kabisaan o efficiency at flexibility ng isang guro. Kapag ang isang gawain ay alam mo na ang dahilan, nagkakaroon ka ng sapat na motibasyon upang ipagpatuloy mo ang paggamit nito. Sa paggagamitan ng patuloy na refleksyon ang iyong mga ginagawa, nagkakaroon ng kalinawan ang mga paraan ng pagtuturo, lalo pa sa pagsulat ng bahay-aralin. Hindi na mahirap ang adjustment sa ating ginagawa at magiging bunga ay ang patuloy na pagpapaunlad ng ating gawain. At narito rin ang mga kahalagaan ng karanasan, obserbasyon at kritisismo sa pagpapaunlad ng pagpaplanong instruction. Ang ating karanasan ay ang ating pinakamagaling na guro. Sa ating pagsulat ng bahay-aralin at pagsakot ay at narito ang kahalagaan ng karanasan, obserbasyon at kritisismo sa pagpapaunlad ng pagpaplanong instruction. Ang ating karanasan ang ating pinakamagaling na guro. Sa ating pagsusulat ng bahay-aralin at pagsasakatuparan nito, nakikilala natin ang ating pagkakamali. Isa pa, sa aktwal na pagtuturo lamang mauunawaan ng isang guro ang tinatawag na teaching process. Yun lang po, maraming salamat po sa pakikinig.